Si Tito Hernan ang nagpaaral sa akin. Sabi niya utang na loob ko daw iyon sa kanya habang siya ay nabubuhay. Magandang araw Ate Vine, sumulat ako dito. Upang magsalaysay ng aking karanasan sa mga kamay ng aking tiyuhin, itago niyo na lamang ako sa pangalang Karen, 28 years old na sa ngayon. Noong bata ako, mataas na talaga ang aking pangarap. Sabi ko sa sarili ko, ayokong magaya sa mga nakikita ko sa paligid. Yung isang kahig isang tuka. Bunso ako sa 3 magkakapatid. Nag-iisa akong babae. Pero kahit ako ang babae, parang wala naman pinangkaiba. Dahil nga mahirap lang kami, kaya kung ano ang pinaglumaan ng mga damit ng mga kuya ko, iyon ang napupunta sa akin, wala naman akong magawa. May time pa na pag nagrereklamo ako, ay ako pa ang napapagalitan. Ang mga magulang ko ay taga-tanim at taga-ani ng palay ng iba. Dahil marami kami, hindi nagiging sapat ang kita nila. Minsan isinasama nila ang mga kuya ko. At ako ang naiiwan sa bahay, tagalinis, tagalaba, tagaluto ng pagkain nila. Nasasawa na ako sa ganitong sitwasyon. Pinatigil din nila ako sa pag-aaral dahil nagkasakit noon si Papa at dumami ang aming utang. At hindi na nakapagpatuloy pa sa pag-aaral noon. Simula noon, hindi ko na nagawang ngumiti. Dahil naisip ko na, walang silbi ang buhay ko kung hindi ako makakapag-aral. Isang araw. Mama, kailan ba ako makakapag-aral muli? Nagtaon na akong tigil, hindi niyo ba alam? Kung mapag-aral niyo ako ang magiging susi sa pag-unlad na natin. Makakahanap ako ng maayos na trabaho. May papagawa ko itong bahay natin. Mabawasan man lang ang malansang amoy dito sa bahay. Narinig iyon ng papa ko. Ano pinagsasabi mo Karen, ang malansang bahay na sinasabi mo ay ang bahay kung saan ka nakatira? Anong inaasahan mo? Magtatagumpay ka sa mga pinapangarap mo. Masyadong mataas ang mga pangarap mo. Hindi ka gumaya sa mga kuya mo. Magbanat ka ng buto sa bukid para may pakinabang sa'yo, wika ni Papa. Napaluha ako at niyakap ako ni Mama. Pagpasensyahan mo na ang Papa mo, pagod lang iyon. Alam mo naman na madali nang mapagod ang Papa mo. Simula nang magkasakit siya, dito ka na lang sa bahay anak. Gawin mo dito ang mga kailangan kong maitulong. Malaking ambag na yon sa amin anak. Hindi na ako nakapagsalita pa. Bagkus ay punta na lang ako sa aming likod bahay. At doon ay nag-iiyak, pakiramdam ko. Wala nang pag-asa na mabago ang buhay namin. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi ako susuko. Kahit pa ang paglalayas ang solusyon ay gagawin ko. Lumipas ang mga araw, buwan, nagpatuloy ang aking gawain sa bahay. Hanggang sa isang araw, may bumisita sa amin si Tito Hernan. Tao po, hello po. May tao ba dyan? Wika ng isang lalaki sa labas. Agad naman akong lumabas. Opo, meron pong tao, ako po, sino po sila? Ah, ako si Hernan, kapatid ako no Robert. Amin ba siya iha? Wika pa ng lalaki. Ay magandang araw po, wala po ang papa ko. Nasa bukid po nagtatanim ng palay. Si kuya po andito at ako po anak ni Robert. Ah, mga pamangkin, ako ang tito nyo. Pwede bang pumasok na? Wika ni tito? Pasok po kayo. Tatawagin ko lang po si kuya, doon sa may likod bahay. Wika ko pa. Nang sinabi ko kay kuya na dumating ang kapatid ni papa, agad itong nagtungo sa loob ng bahay. Nagkausap sila. At ako naman ay nag-aasikaso ng tanghalian. Narinig ko susunduin niya si Papa. Habang wala si Papa, ay lumapit si Tito sa akin sa kusina. Makikipagkwentuhan siya sa akin. Aba iha, dalagang-dalaga ka na pala. Anong grade ka na ba na patungo ako? At hindi nakapagsalita. Muli ay nagsalita siyang muli. Bakit iha? Huwag mong sabihin na hindi ka nag-aaral. Tama po kayo Tito, gustuhin ko man po na mag-aral. Pero hindi na kaya ni Mama at Papa na suportahan ako. Dito na lang daw po ako sa bahay at maging katulong nila. Pero kung ako ang tatanungin, gusto kong mag-aral. Gusto ko na ngang lumayas dito Kaso naiisip ko ang nararamdaman ni Mama, wika ko. Huwag mong gagawin yan iha, masama yon. Kung talagang gusto mong mag-aral, pag-aaralin kita, pero sa bahay ka titira, para makapag-focus ka sa pag-aaral mo, wika ni Tito. Nagulat ako sa sinabi niya. Bigla ko siyang niyakap at napaiyak ako. At nakapagsabi ako ng ganito, talaga po Tito, hindi ko yan tatanggihan. Tatanawin ko po ng habang buhay na utang na loob Tito. Kahit ano po ay gagawin ko makatapos lang ako ng pag-aaral. Talaga iha, sabi mo yan aasahan ko yan. At ako na ang bahala sa mga magulang mo. Naihanda ko na ang tanghalian nang dumating si Papa, si Mama, at ang mga kuya ko ay naiwan doon. Para pumalit sa aking mga magulang, sasakyan na lamang daw nila ng pagkain para sa pangtanghalian. Nagyakapan ang magkapatid nang sila ay magkita dahil matagal na rin pala silang hindi nagkikita. Dahil si Tito ay matagal naglagi sa ibang bansa at nakapag-asawa na rin siya doon, ngunit nagkahiwalay din. Kumain muna kaming lahat ng pananghalian bago nag-usap ang magkapatid.
Nag-usap ang magkapatid sa labas ng aming bahay. Malawak kasi ang aming bakuran at may pahingahan na nakatayo doon. Paminsan-minsan napasilip ako at nakakaramdam ako ng kaba dahil iniisip ko, baka hindi pumayag si Papa na sumama ako kay Tito. Maya-maya pa ay tinawag ako ni Mama. Pinapatawag daw ako ni Papa. Bakit po Papa? Wika ko. Anak, di ba mataas ang pangarap mo? Di ba gusto mo nang makaalis sa mabahong bahay natin? Di ba gusto mong makapagtapos ng pag-aaral? Eto na, may sagot na sa inaasam mo. Ihanda mo na ang mga damit mo. At sasama ka na sa tito mo ngayon din? Naiyak ako at napayakap kay Papa. Hindi naman para lang sa akin ito, Papa. Gusto ko kasing tulungan kayo balang araw. Pangako po, Papa, hindi ako uuwi dito. Hanggat hindi ko natutupad ang mga pangarap ko, niyakap din naman ako ni Papa. Pero saglit lang at pumasok na ako sa bahay kasama si Mama. Habang nag-aasikaso ako ng mga damit ko. Anak, magpapakabait ka sa tito mo. Kung ano ang sabihin niya sundin mo. Mukha naman siyang mabait, sa totoo lang. Hindi ko naman gamay ang ugali niyan. Dahil hindi naman sila nagkasama ng matagal ng papa mo. Isa pa, magkapatid lang sila sa nanay. Magkaiba sila ng ama, wika ni Mama. Ganun po ba, Mama? Hindi pala sila tunay na magkapatid. Pero mabait naman si Tito. Pag-aaralin ba niya ako kung hindi siya mabait? Maya-maya pa ay nag-aya ng umalis si Tito. Para daw makahabol pa kami sa susunod na biyahe. Gusto ko pa sanang magpaalam sa mga kuya ko. Pero si Mama at Papa na lang daw ang magsasabi. Umalis ako na si Mama lang ang nakita ko. Umalis na daw si Papa. Papuntang bukid para maghatid ng pagkain ng mga kuya ko. Halong kaba, takot, lungkot, at pag-asa ang ibinaon ko? Babay Mama, pangako po. Pagbalik ko, takatapos na po ako ng pag-aaral ko. Pagdating namin sa bahay ni Tito, nagulat ako. Wow, grabe. Tito, ang laki po pala ng bahay nyo. Tapos kayo lang po ang nakatira dito. Oo, Karen, tayong dalawa lang nakatira dito. Pero tuwing Sabado at Linggo may napunta dito. Para maglinis ng bahay at maglalaban ng mga damit. Kaya araw-araw, Karen, maglilinis ka na rin dito. Para naman maging maaliwalas ang bahay na ito, bukas or sasamahan kita sa school na papasukan mo. Ihanda mo yung mga dokumento mo. Halika at ipapakita ko ang kwarto ko at kwarto mo. Parehas nasa taas ang kwarto namin ni Tito. Pero medyo malayo ang agwat ng kwarto namin dahil na pangatlong kwarto na ako. Nasa dulo, siya ay nasa bukana. Agad akong humiga sa aking kama at nagtatalon sa ibabaw nito. Dahil pakiramdam ko, isa na akong mayaman. Halos hindi ako makatulog sa unang gabi ko dahil naninibago pa ako. Nasanay kasi ako na matigas ang hinihigaan ko. Tapos kahit electric fan wala. Samantalang dito, may aircon pa. Kinabukasan, agad kaming nagpunta sa school na papasukan ko. Dahil late na ako sa enrollment, ay binigyan ako ng special exam. Nagulat ang teachers dahil perfect ang exam ko. Kaya naging second year college na agad ako. Pero pinag-aaralan ko pa rin ang lahat ng nasa first year. Pinagsabay ko na kumbaga. Naging maayos ang takbo ng buhay ko. Habang tumatagal ako dito kay Tito, napapansin ko na bihira siyang nauwi. Minsan lasing pa, minsan may kasamang babae. Laging iba't ibang babae ang sinasama niya. Karen, good morning, pasensya ka na pala sa akin. Kung napapansin mo ang mga iba't ibang gawain ko, ganito siguro talaga kapag mag-isa lang sa buhay. Walang asawa, walang anak, wika ni Tito. Andito na po ako, Tito. Hindi na po kayo nag-iisa. Parang may kasama ka ng anak ngayon. Halika na po ay kumain na tayo ng almusal. Pinagluto ko po kayo. Masaya kaming kumain ng almusal nung araw na iyon. Simula noon, napapansin ko na araw-araw na nauwi si Tito. Hindi na rin siya pala inom, tulad ng dati. Kaya palagi akong nagluluto. Para naman masuklian ko ang lahat ng tulong niya sa akin. Sumapit ang 1 taon at nasa third year na ako. Sabi ko sa sarili ko, konti na lang, malapit na. Makakamit ko na ang pinapangarap ko. Makakaharap na ako kay Papa ng taas, no? Isang gabi, umuwi si Tito na may mga dala. Binilhan niya ako ng mga damit na puro pang pa-sexy. Alam naman niya na hindi ako nagsusuot noon dahil nga laking probinsya ako. Pagkita ko pa lang ay alam kong ayaw ko nito. Pero si Tito, gustong-gusto niya ata sa akin. Ganito daw ang mga sinusuot ng mga dalaga sa Manila. Pinasikat niya sa akin isa-isa. At gusto niyang makita kong bagay sa akin, kaya sinunod ko na lang siya. Sinulat kong isa-isa ang mga damit. Dahil dito, ay napansin ko si Tito na may ibang ngiti sa mga labi. Grabe ka, Karen, bahay lahat sa'yo. Sobrang ganda mo at sexy pa. Lalong nakita ang kaputian mo. Parang hindi ka anak ng magsasaka at lumapit pa siya sa akin. At hinawakan ako sa balakang at bigla akong niyapos. Dahil medyo malaki rin naman talaga ang aking 2 bundok ay halos lumuwa ito. Dahil sa higpit ng kanyang pagkakayapos simula noon, napapansin ko kay Tito na may malagkit na tingin siya sa akin.
na para akong laging kinakabahan. Hindi tulad noon na panatag ang aking pakiramdam. Tama nga ako, may ibang balak sa akin si Tito. Isang gabi, habang masarap akong natutulog, ay hindi ko na malayan ang pagpasok ni Tito sa aking kwarto. Lasing ito. Nagising na lamang ako dahil hinihimas niya ang aking hita. Napaupo ako at napaatras. Bakit po Tito, may kailangan po ba kayo? Nakainom po kayo? Mali pong kwarto ang napasok nyo. Hindi ka rin, tamang kwarto ang napasok ko. Naalala mo ba ang sinabi mo sa akin noon? Na utang na loob mo sa akin ang lahat at gagawin mo ang lahat ng gusto ko, wika niya? Opo Tito, ano po ba ipapagawa niyo sa akin, unsad ko? Ito ang gusto ko, ang paligayahin mo ako. Dahil una pa lang kitang nakita, ay gustong gusto na kita. Dahil kung hindi mo rin ibibigay, isasauli na kita sa inyo. At hahayaan ka na pagtawanan ka ng sarili mong ama, wika pa niya. Kaya natahimik ako, kahit nanginginig sa kaba. Alam kong wala na akong choice. Dahil 1 taon na lang ay gagraduate na ako at ayokong mawala lang ang lahat ng pangarap ko. Sige Tito, pumapayag ako. Kung iyan ang gusto mong kabayaran sa pagpapaaral mo sa akin, ngunit may isa pa akong kondisyon, gusto mo rin lang ng ganitong laro. Kailangan bigyan mo ako ng malaking halaga, buwan-buwan, dahil pagkababae ko na ang pinag-uusapan dito. Pumayag naman si Tito sa kasunduan namin. Kaya wala na akong nagawa pa, kundi pumikit na lamang at damahin ang sakit ng kaligayahan. Ito ang aking kauna-unahan. Sana ay sa lalaking mahal ko lang maibibigay. Parang hayok si Tito. Sabik na sabik sa aking buong pagkatao. Sobrang madiin ang kanyang mga hawak at ang pinakamasakit pa ay ang tuluyan na niyang pasukin ang makipot kong daanan. Tahimik lamang ako na umiiyak habang siya ay puro ungol na akala mo halimaw sa laman. Kinabukasan, sobrang sakit ng aking katawan. Hindi ako nakapasok dahil nilagnat din ako. Nakita ko sa aking table. May nakapatong na pera. Medyo malaki ito. Nasa 20,000. Kaya napangiti ako at napopot sa Tito ko. Pero dahil sa ayokong umuwi ng talunan, kaya kinaya ko. Ginamit ko ang utak ko kapalit ng kuweba ko habang nahuhumaling sa akin si Tito. Wala akong ginawa kundi hingan siya ng pera. At mga alahas hindi ko na malayan na malaki na pala ang naiipon ko. Isang araw nakatanggap ako ng liham mula sa mama ko. Sobra akong naiiyak. Mahirap din pala na malayo sa pamilya na kinalakihan ko. Kaya agad kong sinagot ang sulat na yon at sinabi ko na nagtatrabaho ako at sumasahod. Kaya magpapadala ako ng pera kada buwan para naman gumaan ng kaunti ang kanilang pamumuhay. Ginawa kong manhid ang puso ko at ang buo kong pagkatao. Nag-focus ako sa pag-aaral ko at sa aking layunin, pero sa kabila noon, nanatili pa rin akong mahina, umiiyak at hinahanap ang yakap ng aking mga magulang at kapatid. Wala na rin akong naging balita pa sa kanila. Isang araw, pag uwi ko galing sa school, nakita ko si Tito nakahalandusay sa sahig, malapit sa hagdan. Tumawag ako ng tulong para madala siya sa ospital. Sa totoo lang noong araw na iyon, wala akong ibang pinagdasal kundi ang mawala na siya. Pero malakas talaga ang kapit niya na buhay pa siya, ngunit hindi na siya muling makakalakad pa. At hindi na rin nakakapagsalita dahil lang siya ay pababa ng hagdan, ay inatake siya sa puso. Stroke daw ang nangyari sa kanya. Dahil walang mag-aalaga sa kanya ay dinala ko siya sa nursing home. At ang lahat ng ari-arian ni Tito ay binigyan ako ng access para mapangalagaan ito. Marami pala si Titong investment. At may malaking sari-sari store din pala siya. Tulad ng Pure Gold, may mga lupain sa iba't ibang probinsya na lahat ay naka-for sale na. Sa wakas, dumating ang aking pagtatapos. Nakamit ko na ang aking pinakahihintay. Ako lang mag-isa ang umakyat sa stage. Naiyak ako. Hindi dahil wala akong magulang na kasama. Naiyak ako dahil nagtagumpay ako. May dahilan na para umuwi ako sa amin. Kinabukasan umuwi ako kaagad sa aming probinsya. Dala-dala ko ang aking diploma. Sa labas pa lang ng bahay namin, nakita ko na ang magandang pagbabago ng bahay namin. At sa labas ando ng mama ko, kaya napasigaw ako ng mama. Medyo matanda na si mama. At maya-maya pa ay si papa naman. Lumapit ako at nagmano. Sabay inabot ko ang diploma ko. Niyakap ako ni papa. Proud na proud ako sa'yo anak. Alam ko na kaya mo, wika ni papa. Kaya naiyak ako. Dahil ngayon ko lang naramdaman ang suporta niya sa akin. Lumapit na rin ang mga kuya ko. At sabik na mayakap ako. Binalita ko na rin ang nangyari kay Tito. Pero ang ginawa sa akin ni Tito ay nanatiling lihim.
Papa, Mama, mga kuya, sa Manila na tayo titira. At doon na tayo magsisimula na magkakasama. Malaki ang bahay ni Tito, wala din siyang tagapagmana kundi ako. Kaya doon na tayong lahat. Napakaswerte mo anak, dahil napakabait ng tito mo, wika ni Mama. Oo, tama ka. Mabait nga yung kapatid kong yan. Wika naman ni Papa, hinayaan ko na lang sila. Napaniwalaan ang gusto nila, tumira kaming lahat sa bahay ni Tito. At nagkaroon ako ng sarili kong negosyo. Kasama ang mga kuya ko, dinadalaw-dalaw nila si Tito sa nursing home hanggang sa paglipas ng 2 taon. Tuluyan na ngang pumanaw si Tito at naiwan sa akin ang lahat ng kanyang ari-arian at kay Papa na kanyang kapatid, pangit man ang pinagmulan ng aking tagumpay, ngunit naging kapalit ng paghihirap ko ang isang pag-asa na nagpabago sa buhay namin ng pamilya ko. Dito nagtatapos ang aking kwento. Nagmamahal, Karen.